malaki na tong ubi ko. Naka-harvest na ako dito eh. Dito siguro ako magtanim ulit. Pagapang doon. Tanggalin ko tong gabi. Dami kong gabi doon sa unahan. Hindi ko na-harvest yung mga laman, kaya tumubo ulit. Sayang nga lang. Ito maganda to dahil sa tambakan. Tignan ko kung pwede ako maka-insert dito. Yun. Maglagay ako dyan. Dami na kasi nito. Pinatubo ko. Actually kasabayan yan sila, yung mga tanim ko na yan. Yan o, dami. So maglagay ako dito. Dito rin. Yan o, mataas na talisay. So maglagay ako dyan. Siguro lagyan ko silang cover ganyan, or lagyan ko na lang lupa pataas. Mas gusto ko yung walang bato para madali pag harvest, tsaka maganda yung tubo ng mga laman. Kung nakita nyo dito sa mga video ko, nilagay ko siya sa sako, pero ito parang gusto kong lagyan na rin ng sako para at least hindi mahirap yung pag harvest. Alam naman natin yung ubi pag lumaki, grabe yung spread ng mga laman niya. Ito kasi plano ko, damihan ko to. Hirap kasi maghanap ng mataniman na hindi mabato. Sa area kasi na to maraming bato. Malalim na yan. Punuin ko muna siya ng dahon, saka lagyan ko lang ng lupa sa taas bago taniman. Ito naman, puno to ng dahon dati, kaso lang bumaba na siya dahil na-recompose yung dahon. So lagyan ko na lang ulit ng dahon para pag na-decompose sisiksik na siya dyan. Mas madali kasing lumaki yung mga laman kapag mga dahon dahil sa buhaghag. Mabubulok naman yan eh. Tinambakan nila yung rubber tree ko dito. Oh man, grabe naman to.
By the way guys, ito hindi to advisable sa ibang pananim dahil hindi pa siya decompose, mainit ito. Pero sa ubi okay lang. Takpan ko lang siya ng lupa, saka itanim sa ibabaw para pag habang lumalaki siya nabubulok din to. Alright guys, tamang tama na yan. Yan. Tapos dito ko lang sila patong sa taas. Itong mga mahahaba unahin ko, mga apat ilagay ko para sulit ang hukay. So ito okay lang dyan banda, kasi pag dumikit na siya dyan babalik naman dito yung laman nya. Katagalan tambakan ko ulit siya pag lumaki na to. Bahala na sila dyan mag-share ng butas. Actually guys, dapat isang ube lang itong itanim dito, pero kulang kasi ako ng space. Wala akong time maghukay pa at maglagay ng lupa sa sako. So ito may bagging dito, pinatay ko na yan. Sa paglagay pala guys, kailangan counterclockwise yung paglagay ng ito ng bagging, kasi di ba yung earth ay clockwise pag ganon, pag ganon. So ito dapat pabalik, kasi ito dapat didiretso lang yan sila eh, kaso dahil yung earth umikot ganyan, so sila naman yung nagra-wrap lang. Yun yung turo sa akin ni Sir Lino dati, doon ko lang nalaman yon. Ito pinatay ko na to, so tama-tama lang na makaakyat na tong OB hanggang doon. Yun, di ba? Habang tumataas kasi yung bagging ng OB ay mas lumalaki yung kanyang laman. Yan. Yan ang purpose niya, para lang makaakyat siya doon. Hindi ko na kailangan siguro ano ito, bakuran. Ito na lang. Bihira naman ito dinadaanan dito. Pag nanguha lang ng saging o naglinis ng bakod. Ito binabaha to eh, pero dyan lang naman yung tubig. Saka na-notice ko wala palang problema yung ubi sa tubig, mas gusto nga niya. Ito hindi rin mapakinabangan yung laman nito kasi pinuputol. Oops, ang aking mga ano dito, kalamansi. Actually namumunga na to eh. Yan o, niiwan ko lang yan para sa kasama ko dito. Minsan kasi nangunguha sa dito. Ito, hayaan ko muna yan tumaas. Mas maganda kasi yung mas bastante siya sa sunlight. Yan, umulan na. May raincoat naman ako.
ipalit ko doon sa may sako na tanim ko. Yung dragon fruit ko pala guys, first time tong namunga itong isa na to, kasi nga malilim, buti na tumba yung malunggay. Naka-harvest na ako dito ng isa, so may dalawang bago. Kagabi lang yung namukadkad dyan, pag ganyan isura nya. Tapos maglagay na rin ako ng potassium. Ito naman, ito yung unang namungay, pero sa ngayon isa lang yung bunga nya. Mga 5 days pa ma-harvest na yan. Ito may isang bago. Hindi kasi maganda yung lupa sa ilalim, naubos na ng tubig baha. Ito, yung isa na to actually hindi ko to na-harvest, mahigit 1 year na to, kaya ko muna siya. May pinaglalaanan kasi ako dyan, kaya ako na-harvest yun. Ito naman, naubos ko na harvest tong 4 at nataniman na rin, pero yung tinanim ko dito ay walang tubo. Pero 1, 2, 3, ito ayun yung dalawang walang tubo. Ito yan, so ang gawin ko, lagyan ko siya ng bago, yung may tubo na, para mas mabilis. Saka yung isa pag tumubo man, okay lang yan. Walang kaarte-arte guys yung ubi pag tinanim. Uy, saan yung isa? Dalawa pala yung isa na may tubo, dalawa pala doon. Ito, yan o, yun malapit na tumubo, pero ito muna unahin ko. Tambakan ko lang ulit yan. Itong walang tubo, dito ka. Yan, dito muna para madali siyang i-transplant. Diyan na rin ilagay. Maganda sa ubi kasi pagkalagay mo sa kanya, mabilis na siyang tumubo. May isa pa. Hanapan ko na lang. Tingnan ko na rin ulit itong mga halaman ko dito. Ayan ang nangyari, pinutol ko sila para yumabong, kasi pag mataas natutumba pag mahangin. Kita nyo yon, mga matataas yan. Pinutol ko sa taas, saka nagbawas ako ng dahon para mag-spread sila. May future project ako dyan, kaya nandyan muna sila sa pot. Kahit nakadikit sila sa lupa, at least na sapat. Kahit putulin ko lahat ng ugat na nasa lupa, mabubuhay pa rin. Itong isa na to, isiksik lang dito sa ilalim ng papaya ko. Dito. Tignan natin kung anong maging resulta. Ito kasi mga ano to mga 4 feet yung baon ng tambak nito. So malaki yung space niya para maglaman. Sana wag lang tambakan ng bago. Yan o. Wow, grabe, gandang lupa. Actually ko yan guys, organic materials lahat yan. Walang lupa yan, puro tambak yan. Ayan o, bahala ka na dyan. Umakyat ka na sa papaya, dahil itong papaya ko hindi na halos namunga. Yung bunga niya sobrang liit. Okay, ang next
linisin ko yan, saka tambakan, saka lagyan ko ng potassium para mas lalong mamunga siya. Ito may fungus pero mukhang hindi naman siya kumakalat. Gusto ko siyang putulin pero baka pwede pa siyang mamunga eh. Hindi lang naman kumakalat, hindi ko muna siya putulin. Hindi, putulin ko na para sigurado na hindi siya mangdamay. Dito na hanggang dyan kasi yung fungus niya. Yan o. Saka ito meron pa. Uy, hanggang dun sa pinaka, ala, direct siya. Nako, mula pinakapuno pala to. Hindi dito sa sanga. Ay grabe, nabulok na to. Hindi ko lang bakit. Yan, buti kinakain din ng ano na yan, yung parang centipede. So yung ilalim hayaan ko muna. Grabe ang dami niyang ano, sakit. Sayang, wrong timing kasi. Dapat kasi bago siya namulaklak ay pinutulan ko na yan. Kaso hindi ko masyado pumunta dito eh. Yun, hayaan ko muna yan bago siya putulin. Ito, kailangan ko i-chop-chop saka i-dispose ng maayos to para hindi na ma-contaminate yung iba. Dahil namumunga na siya, yung dito na porsyon parang wala pang chance sa mamunga, pero putulan ko muna to para sa ganon ay posibleng tumubo yung annex niya na tubo ay bunga na. Saka medyo may punggos na rin eh. Yung area ko kasi na to, sinadya ko talaga siya na may tubig para lagi siyang may tubig, pero medyo hindi magandang resulta. Ilang yun guys, chop-chopin ko siya saka ibaon. Actually guys, ito pwede ko siyang sprayan sana ng fungicide. Kaso lang dahil sa fruiting season na siya, ayaw ko naman i-rest. Kaya nga ako nagtanim kasi mas gusto ko yung namomonitor ko kung paano ko inalagaan yung tanim. Kasi pag sprayan mo yan ng fungicide tapos namumunga, eh nakakain mo rin yung fungicide. Unsafe na siya. Ito guys, nagtanim ako dito ng papaya. Kaso ang area na to ay laging basa. So ang ginawa ko, lagyan ko lang siya ng kanal dito sa ilalim para just in case na laging maulan, hindi siya magstagnant dyan. Yan. Ayaw na ayaw kasi ng papaya yung lagi siyang basa. Gusto niya natutuyuan din siya. Matagal na actually ito, mga 1 year na siya, kaso nasapat lang. Sayang naman kung hindi ko siya matransplant. Ang lakas ng ulan, may raincoat naman ako, saka waterproof tong GoPro. Kaso ayaw kong i-risk ang GoPro. So tanggalin ko muna ang GoPro at saka itago. Update ko na lang kayo mamaya guys sa ginawa ko. Then guys, medyo madilim na. 6:18 na. Pero yan, nakapag-apply na ako ng abono dyan. At saka medyo inangat ko na rin yung lupa. Mahirap ngayon maghukay ng compost dahil sa maulan.
hindi mabista yung compost. Ito rin nalagyan ko na rin. Ito ang ganda, sabay silang namukadkad kagabi. Napulinit naman siguro to, malamang kahit maulan siya, pero may oras naman na walang ulan kagabi. So dalawa, hintayin natin after 30 days may harvest ulit tayong dalawa. Sana ay madagdagan yung bulaklak nya. Nag pruning na rin ako para sa gayon ay posibleng yung sunod na lumabas ay bulaklak na, hindi lang basta sanga. At pinawasan ko na rin yung mga sanga dito banda sa mangga para na rin makahinga yung mangga at posibleng mapabunga na natin sa tag-araw. Hindi ako nag-spray nitong taon dahil sa grabe yung ulan. Baka tingnan natin sa year end kung gumanda yung panahon, posibleng mag-spray tayo. Meron pa akong linisin doon, kailangan ko siya magawa ngayon kasi pag hindi ko siya ngayon nagawa, ang hirap naman bumalik dito. Grabe, masukal na dito. Rubber plant ko natabunan na. Ang ganda ng ilalim niya, daming sanga. Saka na natin linisin ang mabuti yan. Unahin muna natin dito ang dragon fruit. So guys, daming gabi. Sarap nitong kataan. Saka ito mga kangkong. Ang papaya ko, nako, namatay. Wala eh, natabunan eh. Ito, saan yung isang poste ko dito? Yan, tumba na isang poste. I-prepare ko na rin yan pag off season ng dragon fruit kasi taniman ko yan. Ito, dumami na rin yung sanga nya. Natumbahan kasi ito ng malunggay nung nagputol. Ito naman, ang dami niyang bunga. Yan o, grabe, mayroong 4 sa isang sanga o. 4 pero mukhang hindi niya kaya to. Nako, bawasan natin. Yun, 3 iwanan ko. No, yung isa tanggal na. 1, 2, 3, 4, 5, 7 yung bagong bulaklak. Oh, ito yung isa nakabalot. Iwanan ko na rin itong pambalot na isa para at least kahit isa lang mabalot. Ang papaya na niyog-yog ko nahulog. Ay, nawala na yung hinog. Nahulog rin siguro. Right, linisin ko muna itong ilalim saka bunuhan. Saka itong papaya na isa itanim ko kung saan banda dito. Ito kasi plano ko itumba ko to. Yung kamote ko natabunan na rin. Try ko kung mahabol linisan ko rin yan. Baba itong poste na ginawa ko, nasa 5 feet lang, kaya abot siya sa ilalim. Yan, nabubulok. Hindi kaya na nutrients siya yung kanyang bunga. Saka ang lugar na to, wala talagang abono yung lupa dito, kaya kailangan natin ng support. Mahirap din kumuha kasi ng compost ngayon. So kailangan natin lagyan ng potassium. Gusto ko sana spray, problema maulan, sayang lang din yan. Idirekta na natin sa lupa para makuha ng ugat nya. Mabilis lang naman yan dahil sa laging maulan. So mahigop agad niya yung nutrients. Kailangan tanggalin yung mga, lalo na yung mga baging dito, kasi yung baging na yun paglipas ng isang buwan, nako, natakpan na niya yung dragon fruit.
bawasan ko tong gabi, sobrang dami. Yan, lagay ko lang dyan, pasok lang din dyan. Wala na kasi masyadong nangunguha. Nung pandemic halos naubos to eh. Ito, grabe ang ganda ng abono nito. Yan, siguro ilipat ko lang doon sa kabila. Tawid ko doon sa kabilang kanal. Okay. Sakit, may nangangagat. Parang may hantik dito. Bago ko siya tambakan, abunuhan ko na agad para matambakan ko yung abono. Ito yung pinutol ko, nabuhay din. Ito, kailangan ko kunin to kasi pag hindi ko to kunin, tirahin to ng grass cutter, so nadadali pati kamuti ko. Yan o, lalaman na yan, maliliit lang. Pag ang kamuti kasi pinuputol, hindi yan magkalaman. So kailangan mong hayaan yung kamuti na mamulaklak para magkalaman siya. Hanggang hindi yan mamulaklak, kalaman lang ito, kunti lang. Uy, nako, grabe, may daga na yung punuan ng kamuti ko. Unahan tayo ng daga, guys. Sayang din tong kamuting kahoy ko. Wala pang 1 year to, binunot kasi. Ay nako, oh, kawawa. Yan kasi yan. Ay. Ito pa, 5 kasi ito eh. Oh, pinunot sa kinuha yung laman na mapakinabangan. Sayang. Kung hinintay sana na lumaki, di lahat tayo nakatikim. Ay nako. Dulas. Ito nasira rin kasi ito, nadaga na nung malaking malunggay, pero okay na to, makakasurvive to. Saka dumami na yung sanga nya. Yan. Tapos yan, ganyan lang yung paglinis ko.
yung sa perimeter na niya. Ayaw kong linisin din dito kasi once nilinis mo yan, sobrang dami kasing may access dito. Hindi lang basta 500 na tao yung pwedeng pumasok dito. So hindi naman natin sinasabi pero nangyayari. Okay lang kung napakarami nating tanim guys, yung hindi na natin maubos. Pero yung pa isa-isa lang naman, tayo muna para may reward din tayo sa hirap natin sa gastos dito. Hindi lang naman ito na tumubo na pinabayaan eh. Gets nyo yun? Pag nagtatanim ka, alam mo yun. Ito may bagong suloy, tanggalin ko muna to para mag-focus muna siya sa bunga. Ang daming planting materials to guys pag off season. Plano ko to, punuin ko tong area na to kasi magandang tubo niya dito eh. Halos wala siyang fungus sa area na to. Yung doon kasi napabayaan ko, may kanal kasi doon, tapos yung kanal na yon lumaki na at saka nandito na sa ilalim niya, kaya yon nasubrahan siguro ng tubig. Alam ko kasi yung dragon fruit naninilaw yun pag kulang sa tubig, pero pag sobra din pala sa tubig, ganun din yung nangyayari. At saka ang dami kong pinutol doon, sobrang dami nung na dali ng fungi. So magabuno muna ako. Dito ko lang lagyan, tapos sa ilalim. Tapos dito ugat kasi niya guys hanggang dito. Tsaka diligan ko agad para ma-absorb niya. So overnight ma-absorb niya yung abono. Sana ay mabuhay niya lahat ng bunga niya. Alright. So ito ang gawin ko, iwanan ko to dito sa garden. Yung lupa na to, tamba ko dito. Grabe ang gandang lupa guys, oh. Diba? Super duper ganda. Grabe, lalo na maraming earthworm dito, as in parang vermicast yung lupa. Nagtatakwa din to guys yung gabi na to. So ganito guys, observe ko lang, ganitong gustong dragon fruit. Yung may tubig siya sa kanal, pero hindi siya yung direct dun sa pinakapuno niya. Ang ganda na tubo niya. Kasi yung nandun ko sa taas, pansin nyo, madilaw siya kasi sobrang tubig naman yun. Pero yung isa sa gilid, yung bago lang namunga, medyo hindi yun masyadong stagnant yung tubig doon. May kanal lang din. Magandang tubo niya, pero naano kasi yun, natabunan nung malunggay at saka mangga, kaya nagbawas ako ng mangga doon. Kinuha ko yung ibang sanga, tapos yung malunggay na natumba pinutol ko na rin. Ito kailangan ko siya malagaan kasi kailangan na natin padamihin to para sulit naman yung effort natin dito. Halos mahigit 2 years lang yata to mula nung nabili ko yung cuttings nito. And guys, gabi na talaga, 6:35. Yan, hindi ko sigurado kung makita ninyo, pero nakaset naman sa 30 fps yung GoPro. Mapansin nyo, sobrang ganda na niya. Parang pareho na siya doon sa mga farm ng malalaking farm, pero hindi pa kasi ito naputulan, kaya makapal siya. So yun guys, dito na muna tong video na to. Kailangan lang gumawa ng video para na rin sa update dito sa munting garden ko, saka update sa mga halaman ko, at record na rin
kung kailan ko ginawa yung mga bagay na yun, para na rin sa akin yun. At siyempre record na rin, kasi akala ng ibang tao pag may tumubo, halimbawa papaya, pag namunga lahat may-ari na. Okay lang naman yun kung marami, pero dito kasi naging unahan kami, so at least may kita tayo na tayong nagtanim. Ganun lang kasimple. And guys, happy planting everyone. Ang isa pa palang advantage dito guys sa area na to, dahil sa kung pansin nyo, napakaliwanag dahil mayroong ilaw dito. So ang mangyari ay 24/7 siyang may light. Ang sunlight dito mga 11 AM hanggang 3 PM lang, kasi ano, maraming puno. Saka may building dito sa may sunset area, sunrise pala. So diligan ko lang siya konti para lang matunaw yung abono, para mapakinabangan agad niya, para na rin magamit ng halaman para sa kanyang mga bulaklak na yan, para matuloy maging bunga. Try natin mga next week kung hindi ulan, kaso lang hanggang katapusan kasi mabagyo pa yung panahon. Sige lang, okay na yan, kahit pa paano ay namumunga siya.